Hello cupbearers, this is your medical esthetician Len at ang ginagawa ko sa aking mukha ngayon ay ang full service deep clean facial. Though hindi malalaki yung aking mga blackheads and whiteheads, kailangan ko pa rin maglinis ng aking mukha at least twice a month, no? At the same time, meron kasi akong speaking engagement bukas. So, kailangan presentable at saka makinis pa din yung aking skin. So, kung kayo yung tipo ng tao na kagaya lang naman ng skin ko, wala naman ibang mga problema, hindi naman marami yung breakouts or malalaki yung pores, ano, ang suggested po na treatment sa inyo is facial diamond peel, and from time to time kung lumalaki yung pores ng skin ninyo is skin restoration treatment and laser treatment just to maintain yung pagiging healthy ng skin ninyo. At lahat ng ginagamit ko sa mukha ko or sa balat naming mag-ina is more on organic, at the same time din po doon sa mga pasyente kapag nagpapa-facial diamond peel sila sa akin or kung ano pa man po yung mga aesthetic procedure na pinagagawa nila sa akin. Sinasabi ko na ito yung organic, at the same time po most of them ako po talaga yung gumagawa because nagpo-formulate na din po ako ng mga skincare product na more on organic because may hypersensitivity yung anak ko. So, hindi siya pwedeng gumamit ng mga product na may mga chemical. Bukod kasi doon, may G6PD din siya. Marami pong chemical, marami pong gamot at pagkain na bawal sa kanya. Kaya pagdating po sa balat niya, ingat na ingat pa din ako. Bukod doon, syempre, doon sa pagkain at gamot. So, itong nakikita po ninyo na nilalagay ko sa mukha ko, lahat po yan ako yung gumawa. So, ini-steam ko. 2 beses akong nag-i-steam kasi kailangan mas mapalambot ko yung aking balat para madaling i-extract yung aking mga blackheads and white. Kasi yung skin ko, hindi naman talaga malalaki yung pores niyan. Yun po yung disadvantage kapag ang pasyente o ang isang tao nalilinisan mo ng mukha, no, procedure mo ay hindi ganun kalalaki yung pores. Mahirap pong tanggalan ng blackheads and whiteheads kasi po kailangan po na merong diin. Dahil hindi po ganun basta-basta nakukuha ng panglinis. Kaya po kailangan ng strategy para hindi sila masyadong masaktan or hindi kami masyadong masaktan is talaga pong babad doon sa steamer. Pero kailangan pa rin natin tignan kung ano yung iba pang mga underlying condition ng skin. Kasi po kung may melasma, hindi po talaga pwedeng matagal sa steamer. So yun nga, natanggal ko na yung aking mga blackheads, whiteheads. Mostly sa T-zone talaga yung pinakamaduming parte ng mukha ng tao. Tapos ayan pong ginagamit ko is yung high-end gold mask naman po na mas milder doon sa skin. At the same time po, ginagamit ko din po yan para kay Ellie. Kasi nga, syempre, 9 years old na. Yung mga ganyang edad is nagkakaroon na po ng breakout from time to time. Nagpapasalamat ako dahil si Ellie, nakakuha siya sa akin ng skin na hindi po tigyawatin. Pero yung iba ko po kasing kapatid tigyawatin, ako lang ang hindi masyadong tigyawatin doon sa namin, sa aming magkakapatid. So, very thankful ako sa Panginoon na nakuha sa akin ng anak ko yun. Kasi po, napakalaki pong gastos kapag po ang inyong mga anak ay nagkakaroon po ng mga breakouts at nasira po ng breakouts yung kanilang mga skin. Actually, ako dito sa may left side ko, meron ako, right side ko pala na sentido, meron ako ditong mga mangilan-ngilan na acne mark. So, hindi ko pa yan ina-address ngayon because masyado pa akong maraming ginagawa. Ang gusto ko kasi, may certain dip para isang trabahuan lang, mabilis na kagad yung pag-recover ng skin. Kasi nga po, ako din yung tipo nung hindi mo ako basta, kahit ganito yung trabaho ko, hindi mo ako basta-basta mapapagalaw doon sa balat ko because I know the risk. Marami pong risk factor na kinukonsider pagdating po sa isang skin procedure, no? So, sa isang aesthetic procedure, hindi po yan porket alam mo at may pera ka, pwede mo nang ipagawa. Hindi po. Titignan natin yung iba't ibang underlying condition, medical condition, at yung pong present skin condition ng balat at yung season. For example, ngayong tag-ulan, naka-schedule ako by the end of July for skin restoration. Whole body yon. Pero hindi ko yun gagawin ng isang araw lang because hindi po kakayanin ng katawan ng tao na isang araw po yun gagawin. So, merong ibang nagsasabi na kaya yun gawin at ginagawa nila yun. Pero napakadelikado po kasi
kapag po ginawa mo yon ng isang buong araw, pwede mag-malfunction yung kidney. Isa po ang skin restoration treatment sa pinakadelikado na procedure pagdating po sa aesthetic medicine because meron pong nilalagay doon sa skin na kapag hindi po marunong or hindi po well knowledgeable and educated yung gagawa sa inyo na medical esthetician at masobrahan po yung ilalagay, pwede pong mag-malfunction yung kidney ng pasyente. At the same time, ang advantage ko po, hindi pa po ako nagtitake ng proper education ko, kumbaga trainee pa lang po ako sa clinic, no? Lahat po ng klase ng doktor na dapat partner ng dermatologist is exposed po ako doon, katulad po ng diabetology, internal medicine, family physician, at nephrologist. Yes po, nephrologist pagdating po sa kidney because meron pong mga pasyente na ang katuwiran nila, meron akong pera, meron akong pambayad, pero ang stand ko po bilang isang medical esthetician is yung safety talaga nung pasyente kasi nakakahiya, well-trained ka ng mga doktor bago ka nag-take ng proper education mo when it comes to aesthetic medicine, bago ka nag-master, tapos magkakamali ka pa. Meron po kasi talaga mga pasyente na ang katuwiran nila is meron silang pera, meron silang pambayad, pero magkano lang naman yung kikitain mo kumpara doon sa kaligtasan at buhay ng pasyente mo. So sa akin hindi. Okay lang kahit hindi ka magpagawa sa akin, basta ang mahalaga na sabi ko sa'yo na ito yung tama at ito yung dapat mong gawin. Humingi ka sa doktor mo ng payo kasi kung hindi talaga po pwede, no? Kaya nga po mayroon po tayong tinatawag na contraindication. Pag nakita na yung contraindication na yon, wag nyo na pong ipagpilitan sa mga gagawa sa inyo kasi kayo din po yung napapahamak. Pero yung iba kasi baliwala basta merong ibabayad na pera. So sa atin po hindi po ganun because ang Diyos po ang tinataas natin sa ating buhay, sa ating trabaho, sa lahat ng aspeto. Yun po yung aking mga sistema at self-rules when it comes to aesthetic medicine dito sa negosyo ko, which is ito din po yung ministry. Meron po tayong tinatawag na Code Amazing Grace Ministry kung saan yung mga hindi po talaga kayang magbayad ay binibigyan po natin ng libreng serbisyo at syempre hindi po magpapatalo si Eli pagdating po sa usapang pagpapapogi at pagpapaganda kasi vain po talaga yung bata na yan. Kaya nga po lahat ng ginagawa ko na panlagay sa skin is more on organic dahil po ginagamit din po niya para po sigurado din ako na safe yung aking anak. So ito po yung ating video and I hope nagustuhan po ninyo. Like and share and God bless everyone!